hindi natin pinansin. Now, honest to goodness, the second culprit, the second greatest culprit that fights life or that bring about the so-called diseases is hormonal imbalance. Okay. So, ang pinagkananay sa lahat ng sakit ay stress. Okay? Dito sa stress tayo mag-umpisa. Alright. Ano ba itong stress? Tatlo po to. Silent killer. Nowadays. Emotional stress, spiritual stress. Bakit? Mandaya na lang. Mandaya, pag nadayaan siya, nagnakaw, nanakawan din siya, na-stress siya. Bakit? Ang magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Okay. Then you have your physical stress. Now, itong physical, this is 50 times potent than physical. And this is 10 to the power of 10 against physical. Bakit? Bakit? You cannot just easily launder your spirituality. It's easy to say, sorry Doc, sorry Lord, sorry. Pero where is the sincerity of that? Sorry ngayon, bukas ulit na naman, nagpautang na naman, 20%. Sorry. Ang dali sa sorry. So. Pero, where is the sincerity? Saan ang commitment that you will not do it again? Sa dulo, magaling tayong magsabi, sorry. Ba't inulit mo? Sapagkat kami ay tao lamang, kakanta. Kantahan na lang sapagkat kami tao lamang na na-repeat yung mistake. But, did we try our best to do away? No. Because, tao lamang madaling ma-tempted. So, spirituality, the stress coming from this, is 10 times 10 to the power of 10. And your emotional is 50 times. So, kung tingnan mo ang physical, napakaliit lamang. But, we are focusing our attention to the physical side. Why? Bakit sa physical lamang tayo? Kasi kaya nating i-deny ito. Emotional, pwede mo lang ingoy-ngoy sa gabi, kain ng tuwalya eh. Alam mo yung pag-ngungoy-ngoy, kain ng tuwalya? Parang hindi marinig sa kabilang kwartong, nag-ngungoy-ngoy ka, dahil iniwanan ka ng boyfriend mo o ng kabit mo, sinalpak si tuwalya sa bibig. Parang, gano'n na lang, hindi na marinig sa kabila. But, you are killing yourself. Now, the bottom line to this, lahat yan, kayo na lang mag-multiply, lahat yan will give you the stress, will give you something. What is that something? That affects your pH balance. When the pH balance is affected, then that follows everything. Ang dami na doon. And we call this collectively as hormonal imbalance. Hindi na balance yan. So, ilan bang pinagdaanan nito? Stress lang muna, kahit anong klaseng stress. Stress sa utang, stress sa mukha, pangit ang mukha, social stress. Pangit ang mukha niyan. Okay? O mas maganda sa'yo, galit ka rin. Mas matangos yung ilong niya. So, sabihin mo na lang, nagpa-repair man kay Vicky Biel, no? Makita mo, sexy ang katawan. Nag-imbol-imbol pa yung puwit. Sabihin pa, tapal man yan. Inggit ka lang. Kasi yung puwit mo ay nalaglag na. Ang sa kanya, imbol-imbol pa. Dina-justify mo lang. Are you not stressed? Na-stress ka rin. Bakit? Guwapa man sana ako sa kanya. That is just small things. But collectively, this will boil down to free radicals. Okay. At ang free radicals ngayon, isa ito that would bring about hormonal imbalance. Okay. So, ang hormonal imbalance, the biggest slice of the cake in hormonal imbalance is stress. Hindi na yung physiologic. Hindi na gaano yun yung function.
So, ano yung, marinig ba nyo ako kahit wala ito? Yes. Okay. Maubos lang aking kuha nito eh. Okay. So dito na lalabas ang tinatawag na hormonal imbalance. Ano ba yung hormonal imbalance? Okay. Ang katawan natin, there are plenty of hormones. We have reproductive hormones, we have physiologic hormones. So meron tayong tinatawag endocrine, exocrine secretion. Everything na sinisikret dito ay hormone. Like your insulin. Insulin is a hormone. Like your prolactin sa pituitary gland. That is a hormone. So dami tayo, prostaglandin. These are hormones. So, ang dami-daming hormones sa katawan natin. But there are two hormones that are very, very important na kung itong dalawa ang mag-trouble, trouble lahat. Okay. So, umpisahan natin ang trouble. So, you have the pituitary gland. Sino bang naghawak nito? Yung tinatawag nating hormone. So, we have the pituitary gland. Then, you have the thyroid gland. Then, sunod diyan, yun na yung ovary and testicles. Okay. Ito si lalaki, ito si babae. Okay. So, usually, ang problema natin, ang problema ay nandyan sa end part of the game. Dito ka lang sa reproductive. Dito ka. Hindi mo tinitingnan dito sa itaas. So, pag sinasabi, hormonal imbalance po kayo. Bakit? May bigote po kayo. Babae, may bigote. Di ba? O kanya-kanyang hipo. Kung may bigote ba o wala. Kung ang babae may bigote, mataas ang kanyang aldosterone. Aldosterone is a product whose precursor substance is your estrogen. Okay? So, tumaas yung estrogen mo. Now, dahil sa hyperactive na yung estrogen, ang estrogen ay na-converted into estradiol. So, dalawa dito. Dito tayo mag-focus. Progesterone and estro. Wherein your estro, once activated, that will become estradiol. At ito na ngayon ang iyong kalaban. Hindi mo gaano kalaban ang progesterone. Maliit lamang ito eh. Pero parati itong api. Parati itong nadaganan. Parati itong naapektuhan pagdating sa trouble mo sa estrogen. So, male and female will suffer hair loss. So, maganda, di ba? Magkadahulog yung buhok. Yung ako ay turning 62. Good if you can get a single strand of hair from my hair. Ganyan ang ano natin. Batayan yan, batayan. So, as we grow older, meron mo talagang, sabihin natin, nag-deteriorate ka. Iba man talaga yung biik kaysa naging lulang baboy. Lula na si baboy dahil nanganak na ilang beses, nanganak, ginawa siyang breeder. That's why si baboy, pag 5 anak sa breeding station, ay hindi na po napaanakin. Diretso na po na sa katay. So, ibig sabihin tayo, pag dating na sa isinta, we are due for katay. Kung nababoy pa tayo, katayin ka na. Bakit? Nag-deteriorate na ang katawan. So, you cannot produce good offspring dahil nag-deteriorate ka na. Okay? So, going back to this. Kung ang iyong pituitary gland may problema, ang pituitary gland is responsible for the production of the thyroid stimulating hormone. Siya ang nagpa-function nito. Okay? Now, pag bumaba ang TSH, baba din ang thyroid function. So, pag bumaba si thyroid function, lulubo po kayo. Bakit lulubo ang tao? Dahil ang thyroid gland ang nagkontrol sa metabolic process. So, kung bumaba ang TSH, ang metabolic process bababa din. So, the conversion of your fats become low. So, mag-start na yung bilbil natin mas mataas kaysa dibdib.
makikita na yung mga unwanted fats. Bakit? Hindi siya na-metabolize. Dahil wala siyang enough power to transform that fats into energy. Dahil wala si thyroid. Mahina. Pag mahina si thyroid, mahina rin ang thyroid stimulating hormone, mahina rin ang iyong luteinizing hormone to produce your estrogen and progesterone. So pag mahina na lahat, eto nang patong-patong. So papasok ang the law of supply and demand. Kailangan balanse. Walang sinasabi mataas ang isa at masyadong mababa ang isa. Kung gaano kataas yung isa, anong angle, if this is it, pag tumaas si estrogen, kung gaano kataas yan, dapat ganon din ang kababa si progesterone. Pag bagsak nito, ganon din ang pag-angat. Gaano siya kataas, ganon din siya kababa. That's why meron tayong tinatawag menstruation. Okay. Now, pag nangyari yan, unang nangyari, what is defeated in here is your energy production. Estrogen is very important in the metabolic process of the conversion of your fats, your protein, and your glucose, your carbohydrates to become energy. Without estrogen, manghina po. So, ang mga taong hormonally imbalance na meron silang mataas na estradiol, sila po ay kandidato to become diabetic. That's why tinatawag degenerative disease. Kasama sa edad, dahil pag nagkaedad ka, humina ng production ng hormone sa'yo. Pag humina si hormone, humina ng lahat na yan eh. So, papasok na ngayon ang dami mong sakit. So, pag wala na si energy, anong kuha nito? Diabetes mellitus and diabetes insipidus. So, you become very sweet. Okay. You're very sweet. You'll die sweet. At least hindi ka sour. Na? Okay. Pag wala nang enerhiya, ano pang nangyayari? Pag wala kang enerhiya, there is less conversion of your cholesterol, bad cholesterol, to become prostaglandins, bad cholesterol to become your insulin, bad cholesterol. Kasi ito yung nanay. Kung walang enerhiya, walang giling ang factory. So, walang production ng mga pangailangan nyo sa daily input and output. So, kung mahina ito, tataas po ang ating deposit ng fats doon sa blood vessel. Okay? Pag mataas ang deposit doon sa blood vessel, it will reduce the lumen of your blood vessel. Kung ito yung daluyan ng dugo, liitan yun kasi na-deposito dyan. Ang tawag noon, hardening of the arteries. Dahil marami ka ng bad cholesterol na na-oxidize. Dagdagan pa na dahil mahina din, walang enerhiya, yung kinain mo, supposedly, kailangan para sa muscle contraction ay hindi nagaganap. Ano yun? That is the so-called sodium-potassium pump. Sodium-potassium pump. Ano ito? Ito yung mekanismo na kung saan ang iyong muscle fiber gumagalaw. Pag hindi gumagalaw, ano kaya? Kung mangyari ang muscle na sa puso hindi gumagalaw, that is tantamount to cardiac arrest. Kung ang muscle sa lungs hindi gumagalaw, that is tantamount to respiratory arrest. Kung ang muscle lining, your intestine, hindi gumagalaw, constipation. Okay? So, kung sa muscle, skeletal muscle, anong tantamount yun? Kung hindi gumagalaw ang skeletal muscle mo, that is cramps. Pulikat. Kung hindi gumagalaw ang iyong muscle sa iyong matres, endometriosis, polyp. So, ang paggalaw ay napaka-importante. Okay? At hindi gagalaw kung kulang ito sa dalawa. Isa is enerhiya, the other one is conduction of impulses doon sa iyong nerve endings. So makikita natin sa produkto natin, meron siyang sinama dito sa Pharmax na gotokola.
Goto cola is for nerve conduction. Hindi lang siya na alam ninyo, goto cola, pang ano yan, pang memory. Hindi. That is the totality of the nervous system. So, anhin mo man yung buong katawan mo, kumplito, may kulang ka. Wala kang spark plug. Andar ba ang makina? May baterya, may baterya, may gasolina, may brake fluid, may driver, may susi. Pero wala spark plug. Nga, andarin mo yung makina mo? Hindi. Sino ang spark plug doon? It's your nerves. The nerve endings. Siya kasi ang mag-ignite nito. Kung ito yung muscle fiber, isa, ma-heart ka man, ma-lungs, or whatever, basta muscle fiber. Dominant inside the muscle fiber is your sodium. Dominant outside is your potassium. Okay? Now, para ito gumagalaw, meron itong kicker, nerve ending. Signalan sa brain yan. Para itong gagalaw. Siya yung spark plug. Okay? So, pag ignite nito, si sodium has to go out, si potassium has to get in. The successful exchange of electrolytes will make your muscle fiber work. Without this, you're dead. That's why masakit yung myocardial infarction. Dahil, nagpalpak diyan eh. Nagkabuhol-buhol yung muscle fiber kasi hindi tama yung ignition at hindi rin tama yung exchange. So, anong nangyari? Nagbuhol-buhol. Pagkabuhol-buhol, wala ng oxygen na papasok. Pag wala na si oxygen, heto na. Masakit na ang puso mo. Isa pa lang, dalawang fiber nagbuhol. Hindi na ayos. Nadagdagan ng another buhol hanggang lumaki si buhol. Pag 1/2 of your heart, wala na nagbuhol-buhol, then that is a serious infarction of the muscle fiber and you are duty bound to become a permanent lodger in the ICU, bringing all your titles of your property. Because as long as you have money, you'll stay a bit longer in the ICU. Pag wala ka ng property, dumiretso ka na lang sa morgue, kunti na lang bayaran mo. Ha? So, ikaw, tanongin mo sarili mo, payag ba ako niyan? Payag ba ako niyan? Kasi ito yun eh. Ito yun. And hindi ito gagalaw kung walang sakyanan. Mercedes, Benz. Kailangan si potassium sasakay ni calcium. Kailangan din si sodium sasakay ni calcium. Bakit? Kailangan meron taga-buka sa pintuan. Kailangan palakihan ng pintuan para pumasok. Okay? Kailangan baboy ang pumasok muna para makasakay si daga. Hindi pwedeng si daga muna bago si baboy. Gets nyo ko? Kailangan mag-prepare ng entry and exit bigger than who would get in and get out. Now, kung mag-successful yung dalawa, nag-exchange, you have your muscle contracted. So, kailangan mo ngayon ng electrolytes. Now, with this, anong nandyan sa atin? Anong nandyan sa Pharmax? Meron po tayo diyang Goto Cola that supplies food for the nerve endings. So your nerve is functioning. Okay. Plus, it works well with your blood vessels. So therefore, your transport mechanism becomes perfect. So paglagay ninyo sa Pharmax dito, bakit nilagay dito sa rest? Ito yung pinakamaraming blood vessel na superficial. Di ba makita niyo yung ugat niyo rito? O, pag imasahin niyo yan, since it is nano in size, 1/10 of a billion ang size niya, madali lang siyang pumasok. Pagpasok nun, na-carried na ito agad sa iyong bloodstream. Now, that carries also your Goto Cola who would do its function. So, nangyari na ngayon, pa-function na siya. Okay. Now, huwag pabayaan si Goto Cola dahil kailangan niya ng team. One engineer cannot build a building. Even a team of engineers cannot build a building in the absence of a mason, in the absence of carpintero and laborer. Sige nga, mag-isip kayo ng building ng lahat na trabador na engineer. Sila lahat, magmandar lang yan. Oy, kunin mo yan. Okay?
So, walang magmasa sa simento, walang magbitbit sa material. Eh ano kung ang lahat naman liburer, walang engineer, hindi rin tatayo. So therefore, hormonal balancing comes in a teamwork. That's why ang ating product contains a lot of ingredients because each of these ingredients has function. It has something to do to work as a team, to work synergistically, to bring about one common effect. Ano yon? That you are healthy, alive, happy. Score. Naka-score ka gabi? O sabihin na point. Ano yung point? Lagay sa kalendaryo. Kahon-kahon ba? Kahon-kahon. Sabi na anak, ano yan, tay? Ano? Kahon na, kahon. Hayaan mo lang anak. Nagdilang ako ng butiki kagabi. Okay. Now, ano kaya ang buhay ng isang tao without sex? Except for the chosen few, na wala talaga mga celibate people. But they will suffer a lot. Nakakaawa talaga yung mga celibate. But, you know, they cannot be miserable as long as they are spiritually healthy. But if they are not spiritually healthy, they will be very, very miserable because they could not handle the biological drive. Madre na lang ako. Kain si sister, ano naman si father. Ikaw talaga, alangan nung karpintero. Di ba ang mga madre? I-house talaga yan, malapit sa kumbento ng pare. Kasi ano yung kailangan sa madre? The father has to deliver. Anong problema nila? Ang pare ang sumambot ng kanilang problema. So, problema sa kwarta, may lahat-lahat. Doon, meron silang tatay. Okay? Sila yung kausap araw-araw. That's why, ang isang kumbento ng mga madre, parati yan nakakabit doon o malapit sa bahay din ng mga pare. Because we address them as father. Ako, magaling ako naman na, father. Buti lang yung father na tinawag ko noon, mga matanda. Kasi kami, hindi naman kami, dati akong madre, hindi naman kami ini-instructionan no na pag may problema kayo, punta kayo sa mayor. Wala no? Ang instruction sa amin, pag may problema kami, go to the confessor, go to the parish priest, o sino yon kasi father siya yung tatay. Wala mali siyang usapan dito. That's why kung saan si mother, ano si father? Ganon na sila. Pero kanina, natanggal ng mali siya. Pero tandaan natin, tao lang din yan sila. But, yung mga taong spiritually healthy, kakantayan ng tukso. Tukso, layuan mo ako, di ba? Oo. But a person who is spiritually healthy, bagong kanta niya, tukso, tuksoin mo pa ako. Bakit? Hindi mo ako kaya. No? Hindi mo ako kaya. When you say, tukso, layuan mo ako. My God, ang demonyo lalapit sa iyo with open arms. Bakit? You are declaring your weakness. Pero pag sabi mo, tukso, tuksoin mo pa ako. Mag-isip demonyo. Bakit? Baka ako pa matukso nito. Ayaw wala gumamit. Technician na tayo. Okay, may technician na. So, nasa inyo lang, ano ang klaseng kanta? Tukso, tuksoin mo pa ako o tukso, layuan mo ako. Ako ang kanta ko, tukso, tuksoin mo pa ako, magtuksoanay tayong dalawa. Kasi, tanda na ako, wala na yung hormone. Ito to. Exchange. Yan ang parating sinasabi, wala na hormone. But I don't need, put this aside, balis aside. When we talk of hormone, it's not for sexual purposes, but it is to sustain life to the maximum. Sige nga, mabubuhay ka ba diyan? Asarap ba ang buhay mo? Nakulang ka sa hormone, puno ka ng osteoporosis. Sige nga, sarap pa yung buhay mo, hindi ka makaakyat ng hagdanan ng bahay mo, gumawa ka ng bahay, mansion, pero doon ka na ground floor nakatira. Bakit? Tatawag ka sa iyong boy at maid, hoy, saan na kayo? Sabihin na ng boy sa itaas, buti sa'yo, akyat ka dito! Sabihin sa bahay, siya pa sabihin, akyat ka dito. Bakit? Hindi makaakyat hagdanan, walang elevator.
You could just imagine if you have that kind of disease. That is a degenerative disease. That is brought about by low estrogen level and high estradiol. Bakit yan? Kung mag-osteoporosis po tayo, kinulang na tayo sa kain ng calcium. Kasi ang sa diet ng Pilipino, bata lang ang uminom ng gatas. True or not? True. Bata lang ang umiinom ng gatas at si tatay. Sila lang. Oh, di ba? Ang eldest na anak ni nanay ay si tatay. Bago lumabas yung panganay, si tatay yung unang nagdidede. Naglakad na si Bunso. Naglakad na si Bunso. Pero si tatay nagdidede pa rin. That's why mataas ang immune system ni tatay dahil nakuha niya ang colostrum. Yung sabihin na niya, tirhan naman yung anak mo. Hindi naman yan explosivity. Love is sharing. Share. Tawa sila, oh. Tawa kayo kasi totoo yun. Pag sabihin nyo sa akin hindi totoo yun, sorry to tell you bluntly, you are an abnormal person. Alanganin kayo, asawa mo, mag-rosaryo tayong dalawa. Maybe we'll have another session of sex education. What is a healthy sexual life? A healthy sexual married life. You will see. At ibalbitin yung sarili nyo. Ganun ba? Ganito ng edad, palpak pala ako. Ganun ba? You score yourself. No? So you must know, meron ba akong serkobalintong? That's an art of making love. Kailangan meron kang serkobalintong. Sometimes may LRT ka, meron kang Sikorsky helicopter. Without that, naglalakad ka lang, napaka-boring na buhay. Masalisihan ka ng magaling tumakbo, may acrobatic pa, patay ka na. Okay, so going back to this. When energy is lost, all biochemical reactions will be affected. So everything that is the conversion of the food that you take, the liquid that you take will not undergo processing. Or it may be, it may undergo processing, but you will lose a lot of it. Bakit? Walang enough energy. Kumbaga, ang iyong processing plant brown out. Ang production, half day lang. Bakit? Walang power. So what do you think of your output? The law of supply and demand again. You have a lot of demand, but you cannot serve the supply. Bakit? Brown out ang factory. So you must have something. Talking of hormones is not only for sexual purposes, but in general, it's for life. So hindi natin dapat, sabi, hormone, wala tayong ibang naisip kasi, pag hormone, sex hormone, sex agad. Kala mo ang galing-galing. Palpak naman. Kung ang basing 75, 25 lang. Sabi mo, 50 pang kailangan para pumasa. Ang dami kong kliyente, ako ang na-shock. Ha? Ganon? Oy, magbasa naman kayo. Oy, kung mahiya naman kayo, mga labit, magtanong. You read books. Magbasa. Ako nga nung sa kumbinto ako, wala nga akong boyfriend pumasok sa kumbinto. Oh, and then, nagiging marriage counselor. Anong ika-counsel ko? Wala ma ako marriage. Yung sabi ko doon sa superior, anong ika-counsel ko dyan? I've never been married, nor having an affair with anyone. How could I be? Ang sagot, you are God's worker. You've got to be effective. Sarap ang sagutin na, sige nga, mother, pistikan ko muna sa father. Magpaturo muna ako ni father kasi lahat ng mga problema kay father ibigay. Padre, may problema ako. Wala akong idea, wala akong experience. Ano ba to? Kung sagutin ka na sa pare, okay sana gano'n. Sakit bang rheuma ko? Wala ba pare dito? Yan ako doon, pero may akong batuka noon ba? Kasi seryoso mga tao sa kumbinto eh.
Seryoso kong binto. Talaga. Pati pagtawa, walang sound. Sabi ko, hindi ko to buhay. Gusto ko tumawa ng malakas. Sabi ko, madre, you must be in a monastic life. Ang sagot ko na, no, I don't want. I want to be active. Isipin mo yung taas ng abito mo. Tapos palakarin ka parang pusa. Tapos nakagapos pa yung kamay. Maglakad ka. Dahan-dahan. Kailan ba ako makarating? Pati pag-akit sa hagdanan, dahan-dahan. Sabi ko, ano kaya itong superior ako? Paputukan ko ito ng bibintang. Ano kaya itsura nito pag tumampo? Ayun na sabi ko, that's the Pink Sisters. Talagang, hindi to buhay ko. Hindi. Igibin ka ba ng tubig? Up to second floor, tapos dahan-dahan. Diyos ko dahil, wala sacrifice. Pili ko na itong bilisan, parang kunti lang ang kuwan ko. Dahan-dahan, magbitbit ka ng timba. Wala, lagyan ko ng tali abito. Tali dito, tag! Tapos magkita ko, patay load naman. So, well, I was trained to obey. But sometimes, mahirap din. Yung bantanggalan ka ng utak. Tatanimin ka ba ng sanga ng bayabas na patay na? Pagdiligan sa iyo araw-araw. Sabi ko na, naku, malutong na. Patay na ito. I told you to plant. O sige, di plant. Tapos tanungin pa ako, ano, may dahon na? Sagot ko na, alam mo patay yung pinatanim mo sa akin. Tapos tanungin mo ako. Sabi, you don't have faith. Kasi how we were trained to obey and have faith. So, maraming hormonal imbalance doon. And that's why the cry of a prostrated uterus. Ano ba yun? It is your menstruation. Your uterus is crying. Why? Naggumawa na siya ng bahay bata. Progesterone laid down the nest for implantation of a fertilized ovum. Inangyari, walang donor. Walang bisita. So, hindi na-fertilize yung ovum. So, kung hindi siya na-fertilize, malaglag siya in a form of menstruation. That's why, ang tawag ko nun, the cry of a prostrated uterus. Okay. Sabi ng mga madre, o nga, ano, malisyosa ka, madre eh. Ako hindi, ikaw malisyosa. Ikaw nagkakasala, ako hindi. Oh, what about the breast cancer of people who are celibate? They are the one prone. Dahil walang reduction eh. That is unused. Ha? Unused boobs. Sabi ng madre, ano, wala nga akong sabi ng ganunin mo iyan. Ayos yan, walang nagdedede. So, napanis. Nanigas na lang. No? Oo. So, they were not born without that. They were born as a full-term fetus. Full term. So, kumplito po na, sexually kumplito po yan. Only they select a kind of life, they want a celibate life. So, meron silang, in scientific and medical, meron silang nalabag. Yung hindi sila nanganak, hindi nagamit yun, turn out useless. So at the end, they're the ones suffering. So marami talagang mga celibate nag-suffer sa breast cancer. Kasi hindi gamit eh. Hindi naman ako nag-advocate din na gamitin nyo. pwede ho ninyong gamitin. You must have the license to drive. Okay? You can do reckless driving as long as the vehicle is registered. And you return to your own garage. If not, kulurom. Ano ang punishment sa kulurom? Impounding. Revocation of license. Kasi driving, reckless driving, you can do that, reckless driving, whatever, as long as you are licensed to drive. That's the difference between LTO and the church. Kasi the more reckless you are, the healthier you are. Kasi kung ganun lang, hindi healthy yun.
Okay, so, energy production. Then, pangalawa, the secondary hormones. How could you produce insulin? How could you produce insulin if there's no mother substance? What is the mother substance of insulin? It is your bad cholesterol. The bad cholesterol is utilized to produce insulin by your estrogen. So, interrelated sila sa iba't ibang production ng hormone. So, hindi lang siya diyan lang. Marami siyang kaakibat dito na ito ang pinsala yung lahat. So, ang mangyari sa'yo, you become diabetic. Much more that if there is imbalance now, estradiol will increase. Pag increase ni estradiol, okay, this is the unwanted. This is the murderer. This is the criminal estrogen. Estradiol. Saan galing ito? It is your estrogen that is hyperactivated due to the change in pH and due to free radicals. Wala kang kinain na antioxidant. So, walang nag-map up sa iyong free radicals. Ito pa, stressful ka pa parati. You produce 25 million or 25,000 molecules of free radicals in every event that you are angry. So, kung magalit ka, 25 molecules free radicals. Dandahanin na lang. Otherwise, tingnan mo ang taong bugnutin, yung madaling magalit. Tingnan mo sila, ano mga itsura? Diba? Kulubot yung mga mukha nila. Because they produce a lot of free radicals and they fail to remove that. So, ngayon, sinira ngayon ang iyong balat. Because maraming hyaluronic acid ang na-produce. So, pag tuwaas ang acid, kulubot ang abutin mo. Bakit kulubot? Acid na siya, plus na denatured yung collagen dahil sa acid. Dahil acid na denatured si collagen na siya responsible to stretch your skin. So, ang nangyari, electric plates. Kung ayaw mo sa electric plates, class yun. Let's go traditional. Sawali. Have you seen sawali? Gaano kakulubot yun? But anyway, that's one way of measuring the love of your partner. Kulubot kung kulubot. Pero kung mahal ka pa rin yan, no doubt. Yun nga noon, mag-seminar ako sa ikakasal. Parati kong sinasabi, mahal mo ba siya? Yes po, sister. Gaano mo siya kamahal? Mahal. Bakit? Pag magsabi yan, kasi mabait, kasi maganda, kasi. So, parati ko na sinasabi, ganon. Okay, you may stand up, get your application, go home. Don't get married. Bakit? You have the reason why you love this person. Pero, pag sabi, ewan ko ba, sister, ay ba't mahal ko ng iyong, ang mata niya, parang matalumban, ang ilong parang makupa, tabingi pa, ewan ko ba, ba't mahal? Okay, you go, magpakasal na kayo. Bakit? In spite of the limitations, mahal mo pa rin siya. Pero kung sabi, mahal ko siya, ang ganda ng buhok. Ano kung walang pera yan, ibita niya buhok parlor. Gawing wig, mahalin mo pa kaya. Mahal ko kasi ang ganda ng ilong niya. Kung madapa yun. Pagtayo niya, na-flat. Mahalin mo pa kaya. There must be no reason why you love a person. So, ang pinakamaganda, reverse psychology. So, pinahanap ko sila. Harap to your partner. Okay, tingnan mo. Tingnan mo, mula ulo hanggat pa. Alin ang pangit niya? Tama ba yung kilay niya? Tama ba yung butas ng ilong? Pantay ba? Okay. Ganda ba balat niya? Pangit ba balat niya? Lahat yan, lahat. Sumada total. Pag mahalin mo pa rin yan, ay talagang mahal mo. Kahit sabihin mo pa nga, ang mukha nito, just die, tapos dagdagan mo pa ng cross. Cross, demonyo. Sinner or saint, you have to take kasi mahal mo. Diba? O, yun yan, gusto ko magpakasal ka, pero pag sabihin nga, mabait kasi. Oh, nakita mo na ba mukha nito kung paano magalit? Kasi walang gwapo, walang gwapa sa isang taong nagalit. Pag ang tao ay galit, ang mukha niya demonyo. Even my husband was so handsome. Pag nagalit, yun,
Ang tingin ko sa mukha, wow, parang 7 ang sungay, may sanga pa. Ano ka, usa? Sabi niya, bakit usa? Dami mo na sungay. Ganun na lang ako mag-stop sa asawa ko instead of telling him na ganito. Yes, ano ka? Para ka ng usa. So I want him to think, bakit usa ang description ko? Marami na siyang sungay, nagsanga-sanga. In short, demonyo. But mahalo pa rin, sinner or saint. Di ba? Tawa niya, oh. Tawa. Kasi ito, rumbay ito asawa niya. Alam ko naman, matulog. Okay, so your estrogen. Ano naman ang mangyayari pag gamit ka ng Fermax? Ito yung principal na function ng Fermax. Your Fermax works well in your estrogen. So kung magamit ka ng Fermax, wala kang hypertension, wala kang diabetes, wala kang bilbil patong-patong, wala kang osteoporosis, wala kang breast cancer, wala kang hemorrhoids. Ha? Tumatayo si Mister, double program. Okay? Ikaw naman, hindi na ka mag-agoy-agoy kasi basa ka na rin. Wala ka ng trichomonas kasi wet na ang vaginal tract. Wala ka ng Candida albicans. Now, kailangan healthy. But sino ang pinaka-mastermind? It is your estrogen. So, kung meron kayong pera, punta kayo sa laboratory, magpakuha po kayo ng estradiol level. Pwede sa serum, pwede sa urine. Because this is the unwanted one. Now, when you use your Fermax, ano nangyayari ni estradiol? Okay? In Fermax, we have the phytoestrogen and progesterone. They are already balanced. Okay? Once you use that, it enters your bloodstream, especially the phytoestrogen in consonance with phytoprogesterone, estradiol will be eliminated by your body. Now, paano? We have the receptor sites. Remember the coding of the security guard. No ID, no entry. So the receptor sites are like pools. Parang mga poste sa ating katawan, poste. Each of that pool can accommodate only one pair. One estrogen, one progesterone. Now, once this is occupied by your estrogen and your progesterone, your estradiol cannot anchor on this. And since it cannot anchor on the pool, this estradiol will not be absorbed and will be eliminated. Because this is the hyperactive estrogen. The only one that can eliminate that is the phytoestrogen. At kung may phytoestrogen, mag-agawan sila sa pool. Pag ang pool nito nakuha na sa iyong estrogen, phytoestrogen, the estradiol will be eliminated. Because your estradiol is your illegal migrants. Wala po silang passport. Wala silang identity. So kahit lalapit ito dito, hindi siya basta-bastang maka-anchor kung wala silang reception, kung wala silang identity. Okay? But in the absence of estrogen, phytoestrogen, no one will come here. This cannot allow itself to be devoid. So, pagtsagaan niya si estradiol, tanggapin niya. Pag natanggap niya si estradiol, bingo, you are hormonally imbalanced. So, kailangan natin ang ating phytoestrogen. Now, there are 3 types or 3 sources of this. One is your own body. Source natin ng ating progesterone and estrogen. Other is animal source. Okay? The other one is plant source. And pang-apat nga, itong synthetic thing. Do not count on your own because you are already declining. Tanda ka na. Kinulang ka na. So, mamili ka na ngayon sa 3 nga sources. Synthetic, animal, and plant. Now, if you choose the synthetic, gagaling ka nga, may kaakibat kang panibagong sakit.
So, eliminate this. Pag sabi namang animal, okay, remember, this comes from animal. Your body is animal. Okay? The performance of this is in par. Your own and the animal hormone is in par with yours. So, dahil in par silang dalawa, mag-away pa rin silang dalawa. Kasi pareho sila eh. Agawan pa rin silang dalawa. So, mangyari sa'yo, hindi siya maganda sa katawan. Dahil, malakas siya eh. Animal siya eh. Animal ka rin. So, mangyari, sabog. Dalawa na tayong animal. Okay? So, sabog. And remember, this carries DNA. So, there might be some character that will be adapted by our body. Okay. Pagdating sa plant, wala kang ma-adapt. Bakit? You belong to the animal kingdom. The plant belong to the plant kingdom. They are lower form of organism. Okay? They are lower form. So, if they are lower form, it takes time to build up before it can in par with yours. The level of frequency. So, ibig sabihin, wala kang overdose. Bulsa lang. Bulsa lang. Kasi mahal eh. No? But at least, your body is still in production, but not enough. So, you are going to augment the supply using the phytohormones. Yan ang purpose nito eh. And that can be readily absorbed because it is a plant. And readily absorbed because of the molecular size. This is of nano size. So, madali lamang siyang mapasok. Now, there are some who ask me, Dok, bakit hindi lang laklakin na? Kahirap naman yung dito pa, dito pa, dito pa. Ba't hindi na lang laklakin? Now, the phytohormones, all hormones, extrinsic sa body natin. Once you take that, i-take mo yan, that will be destroyed by your gastric juices. That's why ang insulin ay hindi iniinom. Diba? Tinuturok. Okay. Walang hormone na iniinom. Bakit? Nasisira po sila sa gastric juices. Now, para sa atin, the route, the fastest route, and the most effective route is via the skin. Bakit? Identify mo sa skin, saan yun? Saan ba yung ugat ko? Ha? Makikita mo yung ugat mo. Dito lang. Dito ko ilagay. Madali lang siyang mag-penetrate. And we have the very thin skin here. And when you put it here and in your neck, it means to say you are closer to your pituitary gland. You put it here, you are closer to your thyroid and parathyroid. You put it here, closer to your ovary and your testicles. Now, for those male people who have problems on erectile dysfunction, you put that direct doon sa pineal base, sa puno ng penis, at sa likod ng scrotum. Doon nyo i-apply yun. Then, huwag naman yung isang apply, mag-ano ka agad na tayo. Hindi po. It takes time bago siya mag-react. And of course, pagandahin mo naman ang misis mo. Kailangan good stimulant din. Kasi nga kahit anong patayo mo dyan, pagtingin mo sa asawa mo, paksiw naman yung mukha ng asawa ko. Kasi hindi na naligo nga mo, paksiw, ulam, paksiw. Kasi ba, kahit anong ganda ba yan, nakakasawa ba yan? Diba? Nakasasawa yung mukha. Kailangan may pagbabago. So, takpan mo lang ng kumot. Akala nila sabihin kong lumipat kas kabilang bahay. Ano kayo? Hello? Ako ngayon ang maging demonyo. Hindi po. Ibig kong sabihin, tayong mga babae, we have to keep our beauty. Although, it's always aging that kills our beauty. No? But, what I mean, the beauty beneath the skin. That is the beauty in the heart. Oo nga, pag nung tumanda ka, ang mukha mo panay mata na lang. Lumaki na yung mata. Ganito na ang mata. Pero, you are a good wife. Maganda kang mag-serve sa asawa mo. Hindi mo pinabayaan ang kusina mo. Okay? Kahit paano, malinis din ang katawan mo, pati mga anak mo. Bakit maghanap pa yung asawa nyo sa iba? Pareho lang sarap nun. Wala nang ibang male equivalent bolt. Pareho lang yan. Sige nga, sabihin nyo sa akin, may masarap pa ba?
Pagtapos, ano? Sarap hindi? Ang sagot, masarap. Hanggang diyan lang. Kasi, hindi na siya makompare. Kasi hanggang diyan. Na-measure na namin yan. Ilang milli equivalent volt yan. It is the excitement prior to ejaculation that is the variable. Paano ka na-stimulate? May mga tao na, ang tagal ma-stimulate. Bakit? Mag-perfume ka nga. Mag-perfume ka muna. Ang tagal na-stimulate. Perfume ka muna. Oh, patayin mo na ang ilaw. Patayin mo na ang ilaw. Kasi nakikita ko yung butas ng ilaw mo. Kasi sa isip niya, yung girlfriend ko, mas tangos yung ilaw. Pagtingin sa asawa niya, Diyos ko na, parang ilaw ng karabaw. Patayin yung ilaw. Okay? O mag-toothbrush, don't open your mouth, my dear. Don't open. Kasi magkamali og shoot, pero actually, baho hininga mo. Isara ang bibig. Don't talk. Ka marinig sa mga bata. Huwag mag-ingay. Pero sa totoo lang, hindi ibuka ang bibig dahil baho hininga. Honey, patayin natin ang ilaw parang mas romantic. Huwag kang maniwala. Nagsawa yun sa mukha mo, so ayaw niya makita mukha mo. Di ba? So, marami naman yan. Maraming palusot ang mga lalaki. Mga babae, marami din palusot. Ang iba naman mga babae, hindi mo alam. Pirmi lang naka-napkin. Pag inspection ni Mister, hindi pwede naka-napkin pa rin. Pero sa totoo lang, gaminopause na, wala na nga menstruation. Napkin pa rin kasi ayaw mo sakit na eh. So sabi ng asawa, honey, nag-miss ka ulit. Oo daw. Pero sa totoo lang, nagtago, nagkubli. Hindi honey, kasi merong patak-patak. Pero sa totoo lang, tigang na tigang. Marami ang mga babae. We have a research on that. Ano ang mga palabas ng mga babae to do away with that. So with mga lalaki, yung kanilang mga escapades, no? Marami na kuan. Yun nga maganda talaga may coding eh. Ano ang kuan nyo? Tawag niya ni Mr. Mommy, Daddy. Oh. Pag nasarapan na yun, when start, morning, honey. What honey? Mami ang tawag mo sa akin, bakit honey? Kasi iba palang gi-imagine. Sagot na lang, honey, naghanap lang ako ng paraan. Kasi, nanood kasi ako ng porno. Kung ano na lang, honey, ba't doon ka sa kabila? Blasing ako, honey, akala ko doorknob ng kwarto natin. Kay kumari pala yun. Kung ano-ano lang katira, utot mo. So, these are the products, these are the scenarios when there is problem on sexuality. No? So, you have to be careful. Remove your estrogen. Now, another in our product. Of course, I have to itemize. What is the purpose of your Kigelia? Kigelia is anti-inflammatory. So, it prevents the inflammation of the inner wall of your blood vessels to prevent the rise of your BP. So, wala kang cardiac arrest. Hindi kagaya sa Viagra na mag-cardiac arrest. Kasi, it will help the sodium-potassium pump. The Kigelia work hand in hand with your Gotocola. Completo conduction of impulses. And then we have the Tungkat Ali. Now, the Tungkat Ali does not serve the male species only. It serves both. Now, sa mga lalaki, this is what we call as ASEA Viagra. Now, the good thing with this, you'll be successful without jeopardizing the cardiac function. Kasi maraming mga lalaki na sumasamba sa anito, ambulansya ang kumuha, pupuniraria. Namatay, nakatayo pa rin. Ngayon namatay sa ibabaw ng kamay. Bakit? Nag-cardiac arrest. Now, your Tongkat Ali serves as aphrodisiac but at the same time controls cardiac rhythm. So wala kang problema doon. Now, on the part of the female, your Tongkat Ali, of course, just like the male, it increases libido. And the good thing, it increases clitoral secretion. So,
magbasa ulit, so may lubricant po. Plus the vaginal secretion, plus the elasticity. And that works hand in hand with collagen. Collagen does not work only on your skin. Collagen works also on your body fluids. Anything that is in fluid contains protein. That's why fluid yan siya, sticky. Okay? And of course, your collagen helps in the repair of your bone tissue. Without collagen, your calcium, your boron, your magnesium, all those things will not prosper to become a bone cell in the absence of collagen. And all these processes will not happen in the absence of energy. And in the absence of estrogen, you don't have energy. So, ganun siya related from one to the other. Ano pa bang nandyan sa ating produkto? We have kigilia, we have tungkat aling, we have collagen, we have aloe vera. Ano ba ang function ng aloe vera? The master of the skin. So gusto natin anti-aging, aloe vera helps a lot because aloe vera is very rich in minerals and enzymes that buffers all biochemical reaction. Merong kicker, okay? Merong energy. Sino nagko-control? Enzymes. So aloe vera delivers the enzyme to buffer the biochemical reaction. So when the speed of the reaction is very fast, then aloe vera will catalyze it. It will slow down. And if the reaction is very slow, aloe vera will fast track. So your aloe vera is a catalyzer. Okay. Now, another to that, what other? Kudigo. Kudigo. Wild jam po. Wild yam is the source of your phytoprogesterone. Your soy is the source of your phytoestrogen. Okay? Then, wild yam, tungkat ali for libido and clitoral secretion. Soya milk? Kaya ito yung sinasabing senior moments. Senior moments. Okay? So, I've got a cola for your conduction of impulse plus, of course, your transport mechanism, and that increases also your RBC production. Remember, our immune system, the carrier to that is no other than your red blood cell. Siya yung nagdadala doon. Ano sakyan niya kung anemic ka, wala kang red blood cell? Okay? Then you have, the oak gall. Ano bang purpose nitong oak gall? Now, I observe, ang sabi ni Doc noon, the Malaysian doctor na, di ba sinabi niya, mag-apply kayo and then you gather your urine the third morning, fourth morning, and try to examine. You'll see the sediments. Yeah, I saw it. So I've been trying to think, is this really related or not? Kalayo naman ito, kidney. So I tried to review what are the components of this product. Totoo ba it brings about in the dissolution of your stone? Okay. One thing I'm sure of, stone formation is prevented by your oak gall. Ang oak gall ang nag-prevent sa iyong stone formation. Now, once the stone is there, ano kaya niya, bakit siya nalulusaw? Because the pH is maintained at alkaline level. And who does it? These are your green thing. Ano yung nandito? Aloe vera. You have the gotu kola. You have the kigilia, which are all alkaline in character. So, yung stone mo, coat by coat, nalulusaw po. Pero kung ang stone mo ay kasanlaki ng panghilod, ay magparehistro ka na sa NKI. No? Kayamanan na yan. Okay? Then, you have the vitamin E. Alam na nitong vitamin E. It helps maintain good elasticity and sheen of your skin. Vitamin E. Then, you have your vitamin A as your what? This is your antioxidant. And you have also your, we have the sources of your vitamins. Doktor, And apple stem cell. the apple stem cell. Okay. Now, ano ba itong stem cell?
stem na cell. Now, the stem